sukdulan, katakawan, at walang kabusugan. Yan po ang sabi ni Senator Ping Lacson dyan sa mga magnanakaw na congressman tungkol po sa flood control fiasco. Alam nyo si Senator Ping, maingat naman magsalita yan. Kaya nga lang nakapagsalita na, siguro hindi na nakapagtimpi sa mga kabulastugan ng mga congressman na yan. At si Mayor Magalong versus Kamara. Sinabihan ni Mayor Magalong yung ginagawa nilang investigasyon dyan sa flood control fiasco ay moro-moro lang. Umaray po yung ibang mga congressman gaya ni Abante. Aba, mag-sorry siya. Sabi kay Mayor Magalong, mag-sorry daw siya. Dahil ang inaakusahan niya ay ang institusyon. Sabi naman ni Mayor Magalong, hindi naman lahat, marami naman dyan matitino. Pero hindi ako magsosorry. Aba, matindi. Hindi raw magsosorry, Mr. Abante, si Mayor Magalong. So yan po ang ating pagkukwentuhan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jun. At siguro maganda pakinggan po natin si Senator Panfilo Lacson. Kung babalikan natin yung 2025 budget, di ba? Bakit tumaas masyado ang pondo ng DPWH? Nalampasan pa yung education sector. Samantalang nag-encourage na sila to sa constitutional provision Highest budgetary priority, education sector. Kaya nga nagalit na si Pangulong Marcos Ito yung talaga, alam mo, ayoko sabihin blessing in disguise yung 2025 pero ito ay sukdulan. Para bang ano ba? In-encourage na yung constitutional provision para lang matambak yung inyong mga insertion dyan sa DPWH kasi kumikita kayo na malaki dyan. Tapos ang justification pa, hindi, mataas pa rin yung education sector kasi sinama yung PNPA, PMA, Development Academy of the Philippines, Local Government Academy, itinambak ng lahat doon ay maliwanag sa website ng DBM. 4 lang yung education sector. DepEd, TESDA, SUC, CHED. Ba't po sasama yung iba pondo doon Hindi naman sila considered na kasama sa education sector. Lumala ang problema, Ted, dahil sa katakawan, wala nang kabusugan. Mga walang kabusugan! Yun po ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Alam nyo si Senator Ping, PMA po ni graduate ito at dating naging PNP chief. Si Magalong naman, police din po dati yan. Kaya magagaling yan sa mga investigasyon. Yan, si Ping Lacson, matagal na yan. Kaya nga lang, syempre, pag maganda yung sinasabi niya, pipick upin natin, no? At pasasalamatan natin. Pero pag binanatan niya ang ang mga Duterte, hindi po pwede. Syempre, babanat din tayo. Ganyan din kay Mayor Magalong. Ngayon, itong mga congressman, ano kaya iniisip ni Martin Romualdez ngayon? Siya yung nasa hot seat, kumbaga. Ano ka ngayon? Parang nag-boomerang sa'yo. Yung mga ginagawa mong persecution sa mga Duterte, ikaw na ngayon. Diba? Yung ahensya nyo, ang tinitira ngayon. At sabi nga ni Panfilo Lacson, kumikita sila dito Diba? Mayroon pang ginagawa itong si Tamba na diversionary tactic. Mayroong lumabas Ito, US request extradition of Apollo Quiboloy, PH Ambassador to US, Jose Romualdez confirms. Jose Romualdez, ito po yung kapatid ba o tatay? Kapatid yata ni Martin Romualdez. Humingi ka pa ng tulong sa kapatid mo. Gumawa pa ng istorya. Fake news pala ito. At bakit ibinalita ito ng ABS-CBN, ABS-CBN ang nagbalita. Mahanap ng diversionary para ilihis ang topic, no? Siguro kay Martin Romualdez din tong ABS-CBN. Nabili niya na yata, Kasi napabalita sa kanya daw yung pinakamalaking shares ng DCMM. Di ba? Ang DCMM po, yan po yung radyo ng ABS-CBN. Okay?
Yung DCBB naman, yun naman yung radyo ng GMA. At napag-alaman natin na totoo nga, sinabi ni El Chico, yung radio announcer, na mayroon niyang malaking share. O baka siya yung highest share. Siya na yung may-ari, si Martin Romualdez. At malamang mayroon na rin siyang biniling shares dito sa ABS-CBN. Kahit fake news baka sinabihan na to ABS-CBN, balita nyo to. Fake news po ito dahil ito po wait lang ito sa post po ni Jason Sa. Sunog ang pakulo at diversyon attempt. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla says Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro told him they have not received any U.S. extradition request for KOJC leader Apollo Quiboloy. Contrary to Ambassador to the U.S. Jose Babes Romualdez earlier pronouncement that documents were sent to the DOJ as early as June. Gagamitin pa si Apollo Quiboloy, nakakulong na nga Gagamitin niyo pa, Gagamitin niyo pa sa kabulastugan niyo para mailihis. Meron pa silang pinapakalat na si George yung COMELEC chairman, si George Garcia, nawala daw yung wallet na may wallet ba, yung bag na may malaking pera yatang laman, nawala daw. At yung ICC, ipinapasok nila dito para lang malihis, pero wala po sigurong makapaglilihis dahil ito na po ay mainit na pinag-uusapan, itong anomalya, mga pagnanakaw sa flood control project. So dito po sa Magalong versus Camara, sinabi ni Mayor Magalong, moro-moro lang ang investigasyon na yan. Ano po ba ang moro-moro? Ang moro-moro po, kung titignan nyo sa dictionary or sa Google, yan po ay parang comedy show. Isang show, no? Or palabas. Kung sa salitang kanto, yung ginagawa nilang investigasyon, palabas lang or kalokohan lang yan. Parang ganun po. So, nainsulto yung ibang congressman. Dahil ang inaakusahan daw ni Mayor Magalong ay yung institusyon. Kaya sinabihan ni Abante, si Mayor Magalong, na mag-sorry. Ang sagot ni Mayor Magalong, hindi siya magsosorry. Ito, pakinggan nga natin. Ere. Hindi ako magsosorry. Itong mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan Sinabi ko na yan At the end of the day, I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon. Yan. O yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon. Tama. Hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Tama. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Yun. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. Pinabayaan lang natin. Okay, tapusin na natin. Mahaba-haba din to Yun ang problema Marami naman din mga matitino dyan na congressman, congresswoman, pero nananahimik sila. Alam nila yung nangyayari. Alam nila. Kaya lang takot sila kasi gugurgurin nga sila. Baka
ipatanggal sila bilang congressman. Pwedeng gawin po yan ng mga criminal. Mga criminal po yung mga yan eh. Sindikato kasi yan eh. So, walang naglalakas loob. Hindi natin alam kung naiintindihan ba natin sila o hindi. Pero alam nyo, bakit nananahimik kayo? Dapat, di baling matanggal kayo bilang congressman. Di baling kasuhan kayo. Pinasok nyo na yan eh. Kaya nga lang, walang naglalakas loob. So, mayroong kasabihan yan dyan eh. Ipopost ko na lang. Kalimutan ko, English yun eh. Kapag nananahimik ka, alam mong may mga nakawan na dyan, katiwalian. Ikaw tumatahimik ka lang. Parang hindi ka rin gumagawa. Parang hinayaan mo na lang din. Basta mayroong kasabihan no. Diyan po nagalit yung ibang congressman kagaya ni Richard Gomez. Si Richard Gomez, hindi naman po yan Duterte supporter, hindi naman yan PDP laban. May mga sinasabi yan na pinipick up natin at pinapalakpakan natin. Pero this time, nagsalita siya kay Magalong. Kasi nga, parang dinadamay nga raw yung mga inosenteng congressman. Yun nga yung hamon ni Magalong, Richard Gomez. Kung alam mong may katiwalian dyan, magsalita ka rin. Or, magbigay ka ng information kay Magalong para makatulong ka. So, walang masamang tinapay si Mayor Magalong. Tapos may sinasabi pa dito si Arnan Panaligan. Pinangalanan din po ito ni Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech. At mukhang mayroong part 2 ang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Ito sabi ni Panaligan. Kasi nga po, ang DPWH, sila ang nagpupondo niyan. Ang mga proyekto, sila ang naglalagay niyan sa kanilang budget proposal na parang sa tingin nila ay kulang pa. Kaya naglalagay sila ng additional o sinisisi niya ngayon ng DPWH. Sinong may utos sa iyo niyan? Panaligan. Si Tambaloslos ba? Kayo ang nag-i-insert niyan, wag mong ibintang sa DPWH. Mayroon po yung mga ibang ahensya na sa huli na lang nila nalalaman na ay ito pala kailangan palang pondohan. So hinahabol nila yan. Pero mga kaunti lang yan. Hindi kagaya ng insertion na nilagay nyo sa DPWH. Nilampasan nyo pa ang DepEd, sabi nga ni Ping Lacson. Parang daang bilyon ang insertion nyo. Huwag mo nang isisi sa DPWH. Yan ang taktika nila ng mga sindikato dyan sa Congress. Para guluhin nila ang taong bayan. Guluhin nila yung isip. No? Isisisi nila sa iba. Parang administrasyon lang ni Bongbong Marcos. Isisisi lang kay dating Pangulong Duterte, isisisi kay dating Pangulong Noynoy Aquino para magulo ang isip ng mga tao. So, matagal na tong taktika ng mga magnanakaw na politiko. Pero eto, natuwa ako dito sa sinabi ni Attorney Topacio, no? Topacio Flood Control Projects probe ni BBM for show lang. Show lang, palabas lang din. We welcome any investigation on any government anomaly because good governance and anti-corruption is our PDP number 1 platform. However, such investigation must be honest to goodness investigation, dapat sincere. Ang problema sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. It takes two to tango. Why look only at specific contractors? Bakit hindi inimbestigahan ang district engineers ng DPWH? Alam naman natin ang pumipili ng mga DPWH district engineers ay mga congressman. Total, Mr. President, nandyan na rin kayo pumapasyal pa kayo sa mga location, sa site para tignan yung ghost projects.
seryosohin nyo na ito. Dapat may managot dito. Dapat may makasuhan at may makulong. Ilang daang bilyon po ito, pera ng bayan. Alam nyo ba, umabot na sa 1.4 trillion ang sa privilege speech ni Panfilo Lacson. 1.4 trillion pesos ang nawaldas sa flood control projects. Ewan ko kung may mga matino, no, na mga flood control. Lahat yata dispalinghado. Sinabi ni Panfilo Lacson na yung 1.4 na yon ay doon lang sa 2023, 2024, 2025. Umabot na sa trilyon. Ang laki talaga, no? Lahat ng yan, corruption yan. Walang kabusugan, katakawan po yan. At nung panahon po ni Gloria, 2008 yata yun, 2007, hanggang sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay parang nasa 500 million lang, parang nasa 500 billion lang ang flood control projects. So, all in all, 1.9 billion. 1.9 trillion. Ano ba yan? So, nakita nyo yung difference? 3 taon lang, 1.4 trillion. Hayop na yan. Nakakagigil, di ba? From 2007 or 2008 hanggang sa termino ni Pangulong Duterte, 500 billion lang. Ilang taon yun? Ha? 12, 14 years. Dito, 3 years lang, oh. Tangan. Ha? 1.4 trillion. Di ba, katakawan yan? Walang kabusugan yung mga ganyang politiko. Hayop na yan. Antindi. Antindi. Ewan ko si President Marcos. Kapag wala kang pinanagot dito na congressman, baka napartihan ka rin. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.